Alright guys, welcome back. Andito na tayo. It's gonna be the final best of 3 to for ROG Net Shop and Team Hype sa Davao qualifier ng Heroes of the Storm. And we're gonna go in guns blazing sa so far favorite map ko. Hindi na dahil bago siya, hindi dahil masaya siya. Dito tayo sa Battlefield of Eternity. Ito yung lineup ng team natin. ROG Net Shop went with Kiltas, Lily, Muradin, Zeratul, and Thrall. And Team Hype went for Uther, Vala, Jaina, Joanna, Anubara. Medyo mainit ang mga build na to. At hindi ako makapaghintay kung anong mangyayari. So, pang nakapag-load na yung game, let's go in and see kung anong mangyayari sa laban nila. Beautiful map. Look at that map! Ganda oh. Hindi nga pala nakakala yung UI dito. Big imposing angel demon thing sa gitna. Sa kabila ang napaka-bright angel. Tignan natin kung sino magwawagi. The forces of evil or the forces of darkness. On the left side ang ROG. On the right side ang Team Hype. 4-1 ang mukhang maggagang ang Team Hype dito. Pro tip lang sa mga hindi naglalaro masyadong ng Heroes or baguhan lang, pag nag 4-1 ka na lineup, which is 4 sa isang lane, isa sa isa, kabila, means na maghahanap ka ng kills. Ang 3-2 naman, ang ginagawa ng ROG, mas stable sila. Like, keep calm, huwag muna tayong gumawa ng anything crazy. So, 2-3 sila. Dalawa sa baba, tatlo sa baba, dalawa sa taas. Ngayon, kita mo, aggressive na aggressive ang Hype. Sabi nila, let's do some damage. Dito tayo, gumawa tayo ng damage dahil magugulat sila dahil 4 tayo. Wala silang magagawa. Lily lang yan at saka Muradin. Tanke lang yan at saka healer. Doon sila bugbugin. Ito naman, sa baba, si Jet, kailangan niya maging careful. Kailangan niya maging tawag doon. Kailangan niya magtaka. At may tamang hinala ka dyan dahil hindi mo alam na may nakatago pala. At kitang-kita mo si Kiltas at si Thrall. Kayang-kaya ko yan. Pero naspata niya, si Zeratul. Mukhang nagkamali ng pindot ng konti si Zeratul. Doon natabuli. Yaso siya. Pero dito sa taas, si Hype, mga Hype, si Bandit, si Ghost, si Newbie King. Tsaka kung sino man si Jaina dahil blinded siya, si Rai. Talagang galit na galit sila. Ayaw nila masyadong kalmay. Sabi nila, gusto ko action! Ampasan kagad! Sirayan mo yung gate nila. Yun ang gusto ko labanan dahil in 6 seconds, lalabas na yung dalawang immortal at kung sa tingin mo tapos na action, hindi boys, mag-uumpisa pa lang. Si Rai, Newbie King, si Hype Bandits, saka si Hype Ghost, nilalabanan si Helena Silver at saka si The Demo. Lumabas na yung dalawang immortal. Ang demonyo dito sa baba, hinahampas ng ROG. Gusto nilang pisahan. Tanda, ang rules pala dito sa mapa na to guys is kung sino yung matira na immortal. Kasi nakita mo may dalawang immortal yung naglalaban sa taas. Ang angel at saka ang demonyo. Kung sinong hindi mamatay, mag-push yan para sa team mo. Kumbaga isang malaking golem yan. Ayun, ang technique dyan is kailangan mong depensahan yung golem mo at atakin yung sa kalaban mo. Pero mukhang hindi yun ang ginagawa ng teams natin dahil ang Team Hype talagang sabi nila, wow, we don't die, we multiply. Sugod lang tayo sa taas. Huwag natin pansinin yung ancient natin. We have to push out, do some damage kasi itong first ancient na to, as always, hindi naman siya ganoon ka-significant dahil kung hindi pa siya nag-skill up, hindi pa siya nakakatakot. Pwede nyo pang depensahan yan. Kung ginagawa nila, sinuunahin nila to. Kahit alam nilang medyo mag-lose sila dun sa battle sa gitna, sugod pa rin sila ng sugod. Ayan umpisa. Tirahin lang natin yung itong keep na to dahil masyadong preoccupied sa objective yung kabilang team. Which is a very meta thing to do. Parang sabi nila, parang kumbaga hipster sila. Hindi natin susundin yung objective. Gagawa tayo. We're gonna do our own thing. And mukhang nag-succeed naman para sa kanila. Ngayon, dahil tapos na yung ancient natin, yung immortal rather, nakapag-recharge na siya, nakuha niya na ang kapangyarihan ng mga angels, siya naman na mag-push para sa ROG. Ang kailangan naman gawin ng Hype dito is magdepensa. Kailangan nila na sabihin na hindi ka, none shall pass, you shall not pass. And since bagong, pa lang naman, first lang naman to, hindi pa siya ganun ka, wait, never mind, nasakit na na, wow! Grabe, in fairness, malakas yung damage niya, kahit pa paano, grabe, tatlong hampas lang yung Torre, na-push sila. So,
ngayon, naiintindihan ko lang kung bakit hindi masyadong ginagawa yung strategy nila. Kasi kahit na-push mo nga, itong base na to, paglabas naman nung Ancient, eh, sabog pa rin yung gate mo. Medyo nakalamang lang kayo ng konti, pero ganun din. Natalo din kayo sa ano, sa Clash. In fairness, medyo in the lead nga, hype, ay ang ROG. In terms of, of experience, kahit pa paano. Pero ang hype, slowly catching up. Mukhang sila na ang umahabol ngayon. At very strange thing na nangyayari dito sa mapa natin. Kasi ang Battlefield of Eternity na advertise ng Blizzard na itong mapa na to, mapo-force kayong maghampasan ng kabilang team. Constant battles, constant team fights ang mangyayari dito. Pero tinan mo yung nangyayari. Wala. Di sila nagpapansinan. Sabi nila, okay, base race na lang tayo from 4-minute mark. The best team win na lang, kumbaga, yun ang ginagawa nila. Kasi walang nagdedepensa for both teams. Si Literal, mukhang umuwi. Si Blood Ninja, mukhang susubukan niya magdepensa. Kaya lang, nakakalimutan mo. Nagkakaroon na ng access sa Mercenaries ang Team Hype. Ang team naman, ang blue team naman natin, ang ROG, mukhang nag-fallback na sila at hindi sila nag-push. Playing safe lang sila. Pero bago umuwi ang Team Hype, sabi nila, mag-iiwan tayo ng regalo para sa kabilang team. Kunin natin yung Mercenaries. Sa atin na lang yun. At yun ang ginawa nila. Ngayon, si Helena Silver at si Dino mukhang naspatan dito. Wow, makakauwi pa kaya si Dino. Nurture support si Zeratul, hinahampas si Jaina. Kaya lang mayroon siyang magandang support sa baba at hindi siya mamamatay. Ngayon, Bugaw, mukhang namali ka ng napasukan. Nakita ka, 2 for 1 for free. At eto na, saktong-sakto, dumating na ang second match ng Ancients natin. Check natin ang mga stats natin, ng mga teams natin. Team Hype, mukhang ang pinakamalakas dito si Jaina as expected sa kanyang mga damage. At for our ROG, si Kael'thas naman ang malakas. Alright, kitang-kita mo. Pag dumating pala ng 50% ang either ng Immortal, lilipat sila ng pwesto. Makikita mo yung napakagandang Dragon Ball animation na tinatawag nila. Talagang laban ng pinapakita dito sa Battlefields of Eternity. Ngayon hindi ko alam kung anong plano ng Hype. Hinahayaan lang ba nila na mag-damage yung ROG sa Immortal nila? Kasi parang wala lang din eh. Pero actually wait, nakita ko na. Parang nag-stall lang sila. Hintayin nila maging placement. Oy, ang ganda ng stun na yun, aabot kaya. Unti-unti nang nawawala ng buhay ang ROG. At yun na, naaabot na sila. Grabe, good engagement there. Naubos yung buhay ng Immortal nila. Pero wala na rin naman ang ROG. So pwede nilang habulin yan gamit ang spells nila habang nagre-respawn ng kabilang team. So hindi magiging ganun kalakas yung pampush nila. Pero on the other hand, meron silang mercenary sa taas. At saka meron silang team fights na nakuha kahit paano. So ayan na nga. Tapos na ang panahon ng mga anghel, ang panahon ng demonyo ay nag-uumpisa pa lang. Mag-push na ang top para sa Team Hype. At meron na lang silang heroic. 2 levels down ang ROG. So hindi pa naman sila out of the game at any reasonable amount. Pero medyo behind sila. Kailangan nilang bumawi at kailangan nilang pumatay. Puro pick off assassinate sa mga heroes. Kaya lang medyo mahirap to at this point dahil ang Team Hype masyado silang organized. Ito mo magkakadikit sila. And ito, trying to take care of the Immortal para sa ROG. Pero ang Team Hype pumapasok. Sinusubukan nilang tapusin na kaagad ang team. Oh, nice catch there kay Zeratul. Kay Mura din. Si Kael'thas na lang natitira ng damage dealer dito. Support si Lily. Sinusubukan niya talagang i-keep ang team na to dahil importante si Kael'thas. Pag nawala siya pag nawala siya, wala lang damage dito. So kailangan nilang bumalik. At si Thrall, hindi naman siya ganun like I expected. More on damage dealer siya. Pero tong Team Hype na to ay talagang kumbaga sa mga army ng mundo, America sila shock and awe yung method ng pag-atake nila. Let's go in, huwag na tayong mag-lane. Let's break the meta. Pumasok tayo, deal as much damage, then go back. Mag-mercs tayo, and then we'll go back again and attack. Paulit-ulit lang yan, PUU, pero mukhang effective naman. Siguro bumagsak pa. Grabe, The Peter, Blood Ninja at Totoy Bugaw. Naiwan si Lily, pero nakapag-level na sila. So, meron na silang magagandang combos dito. Hindi ko gusto yung placement ng Earthquake na yon. Pero, at the very least, na-isolate ang mga heroes. Nice pick off kay Jaina, galit kay
Totoy Bugaw, si Newbie Cake mukhang babagsak pa, pero nakakalimutan natin na siya nga pala si Joanna, so hindi siya babagsak, kayang-kaya niya itong mag-survive. At ngayon, mag-pull back na ang Team Hype, sabi nila, that's enough guys, let's go back. We have to be stable, wag tayong mag-YOLO sa team natin. And speaking of YOLO, si Hadjed nahuli, pero si Blood Ninja mukhang na-counter huli. At si Helena Silver, sinusubukan i-heal si Diana. There's the heroic ability. Si Peter, walang mana. Hindi ko alam kung paano siya nag-expect na gumawa ng damage. They have to go back. Kailangan nilang mag-relax muna sila. They have to recover from that. And yan. Ang problema ngayon ng ROG is pagdating naman yung mga Immortal. And since leading sa level ang hype natin, medyo magigitagilid sila sa match na to. Kailangan nila mag-rely sa damage ng Ancient nila to help. Unfortunately, yun pala yung mukhang mangyayari. Kaya lang mukhang nag-decide sila na hindi nila depensahan May the best man win na naman tong team na to. Wala masyadong silang hot blood para makipaglaban, sabi nila. Okay, unahan na lang tayo sa Immortal. Unfortunately, nandyan si Newbie Cake disrupting kung ano man yung plano nila dahil nandyan si Johanna, hinahampas-hampas niya ng mga not necessarily to kill skills, pero to annoy and disrupt. Okay, ito na, pumapasok na ang Team Hype. Ayan ang mga heroic nila pumapasok. Nang una si Troll went down, sunod si Kael'thas. Grabe, this is just a cleanup para sa Team Hype. Mali yung pwesto na nagawa ng ROG at unti-unti sila na kinakain ng organizational skills ng Team Hype at sa kanila na at this point ang pag-push mo ang magkakaroon na ng second Immortal push para sa Team Hype in this game. 10 minutes into the game, ang pinakamalakas sa damage dealer ng game na to looks like it's gonna be Vala, surprisingly enough. Kasi usually si Jaina yung makikita mo pero it looks like more on PvE yung damage ni Jaina. Grabe. At gusto ko pala to note na in this game, gusto ko yung bagong role panel ng heroes natin. Dahil makikita mo, ilan yung natatank na damage ng tanke. 21k para kay Joanna, 23k para kay Muradin. So alam mo na nagpa-participate yung tank mo in a very solid manner. Wow, hindi ko alam kung anong inisip ni Uther doon, pero hindi siya umabot at kinailangan niya magsakripisyo ng buhay, pero mukhang nakuha naman nila ay mercenaries. Fortunately for them, pumasok na rin ang Immortal ng Team Hype. Pumapasok na sila. Gonna see if they can push out hanggang sa keep ng ROG. And ROG, sinusubukan lang depensahan as much as they can kasi nakikita mo naman, I stand corrected from the early game. At offset, malakas talaga ang damage ng Immortal sa building. Kita mo, lakas ng mga hampas, isa lang Pak! Nihintay ko lang yung magagandang engagement si Kael'thas. Pumasok, there's the Phoenix, si Hadjed with the strafe. Unfortunately, wala masyadong nagawa. Ang lakas ng healing ni Lily. This is what I keep saying. Pag si Lily nag-heal, kailangan talagang you have to keep watch. Peter out of position. Hinahampas ni Jaina at saka ni Joanna. There's the condemn at nako, mukhang ang Team Hype ay lilinisin na naman ang ating blue team na Team ROG. Si Lily nasa labas, na-pick off ng walang kamalay-malay. Si Muradin ang tangke, ang huli pa na namatay. Tsupay nakauwi. Actually, kung ako, one of my personal rules pala guys, pag ako yung tangke, kailangan ako yung unang mamamatay usually. Dahil ako yung tangke, okay lang yun. Yeah, it's your job. You have your job to take damage. At pag namatay ka, ibig sabihin, hindi mo na manage yung damage ng kalaban mo, di ba? Or na-focus fire ka. Pero yun yung parang nakakahiya na ikaw yung tangke, ikaw yung uuwi. But that's a personal opinion of mine. Abang nangyayari yan, si Joanna mukhang pinofocus fire ng lahat. Guys, remember, do not focus fire Joanna. He is immortal kahit anong gawin mo. There's the bait bala coming in with the strafe. Si Blood Ninja, ang huling natira actually na si Peter. Ay, hindi rin tumagal. At ba pala nangyayari itong napaka-init na push na to sa bottom. Yung top nila ay mukhang kinakain na rin just by the creeps. Itong mga maliliit na lang to, hindi na nasagot ng ng ROG. At itong Team Hype, mukhang libreng-libre na sila sa paglinis ng team ng ROG. Unfortunately, for ROG, meron pa silang 10 seconds bago sila makompleto. At kayang-kayang gamitin to ng Team Hype para gumawa ng damage at para umuwi. The most logical thing to do, Pag nakakuha ka na ng damage, just go back, heal up, and get ready for
the next fight, which is coming in right about now. Coming in ang Team ROG, pumapasok, sinusubukan kunin yung mga mercenary camps. Unfortunately, kulang sila, naghihintay ang Team Hype. Andito yung damage nila at unti-unti silang nauubos. My God, ang ganda ng positioning doon ng Team Hype. Akala ko mamamatay na sila, pero kulang lang talaga sa damage ROG. ROG naman, they're doing what they can. Kailangan nila mag-stabilize. Kunin muna nila yung mga creeps nila. Unfortunately, wala sila masyadong oras dito dahil once na mag-go down yung immortal nila, makakapag-push na naman yun ng masakit. At tandaan nyo guys, masakit pumampas ang immortal sa laro na to. Delikado yun. Kailangan nilang pumasok agad. Unfortunately, hindi sila pwede basta-basta pumasok. So, medyo in a tough position sila in this game. Wow! I don't know guys, baka yun yung una si Joanna. Do not go for Joanna. This is one lesson na kailangan matutunan ng ROG is huwag niyo unahin si Joanna. Joanna is for last. Wala siya masyadong damage. Puro tanking lang siya. At kitang-kita mo naman, habang nauubos yung skills mo na pagbabato sa tank mo na kayang mag-heal up, pwedeng mag-dive in yung kabilang team mo. Yung rest of the team na pwede kang madamage siya. There's the earthquake galing kay Thrall. Unfortunately, with the shield bash from Joanna, na-stun sila at hindi sila nakatago. Nakapagtapos ng pag-uwi ng buhay. Ngayon, libreng-libre na para sa Team Hype na kunin ng mga immortals ng kalaban. At once again, pag nag-push to, kitang-kita mo guys, 30,000 na yung HP nung immortal. Basically, untouched pa siya. Ngayon, nakikita mo kung 100 skull golem malakas mag-push. Paano kaya ito? Honestly, this is like the first time ko makikita yung pag-push ng immortal na punong-puno HP na wala man lang tapyas. At hindi ko nakakatakot. This is gonna be very, very scary, especially for Team ROG kasi nasa last leg na sila. They're in their last legs of life. Malapit na sila. Kumbaga, ang oras sila ay binibilang na lang. Team Hype unti-unti nagmamarcha. Hinihintay na lang nila ang representative ng kapangyarihan nila, their hard-won immortal. Papasok na, nagmamarcha sa core. Ang laki pa ng shields niya. Yung shields niya, tandaan mo guys, may special ability siya pag shields. Hindi yan na-atake ng melee hanggat may shields yan. And it's gonna take a long time to try and take care of that. Ano kaya ang plano nito? There's the earthquake galing kay Thrall. Sinusubukan pa rin hampasin si Joanna. One of the biggest mistakes I keep telling you guys, do not go for Joanna. Mag-recover lang siya, and once it hits, and you're not gonna get that easily. There's the nice Void Prison galing kay Zeratul. Unfortunately, at this location, kung nakalino si Kill, nandun yung most ng damage. But it looks like it doesn't matter because just like that, Game 1 has gone to Team Hype. GG. Hindi ko na napansin. Napaka-intense nung laban sa just before, 'di ba? Kita mo habang nakikipaghampasan sila doon, yung ancient, yung immortal natitira mag-isa. Kumbaga, nagsisibak ng kahoy. Magtanim ay di biro. Namatay yung team ng dahil doon. So, good job. First game goes to Team Hype. And ano kaya ang pipiliin na mapa ng ROG to come back? So, we will be setting it up guys. Just stay tuned and we'll be back.